Mabiyayang umaga po sa bawat isa. How are you? Okay. Meron pong dalawang Kristiyano ang nag-uusap dito Marites. At sa kanilang pag-uusap ay siyempre napag-usap-usapan nila ang mga kalagayan ng buhay at sabi nung isa, so ganito nga ang nangyayari sa atin. So how are you? Tagal na nag-isip yung tinanong na Kristiyano at napagmuni-muni niya, siguro matured na Christian na siya. At sabi niya ay, "It is well with my soul." So, napakaganda ng sagot niya po, ano? Sabi niya, "It is well with my soul." So, how are you today? My, yo, ah, napakaganda pong kasagutan yan sapagat ang sabi po ng salita ng Panginoon, mga prinsipyo niya ay kung ano po yung response natin sa isang sitwasyon sa buhay ay nagiging sukatan ng ating pagtingin sa buhay. Okay? So our response to a situation is a measurement of how we view life, especially in a Christian perspective. Hindi naman po dahil tayo ay mananampalataya na ay puro Biblia naman po ang ating isasagot at ating lagi isasagot ay mga biblical verses sa mga nangyayari sa buhay natin. But sabi nga ni Apostol Pablo ay, I have not attained yet perfection, but it is what I am moving for. Okay, moving to. I press toward the mark, sabi niya, for the prize of the high calling of God. So, may mga pagpupursigi tayo sa buhay na nakabase talaga doon sa perspective natin in a Christian way. And the more we view life in that biblical principles, ay lalo tayong nagiging, sabi natin, nagiging mahalaga ang buhay sa bawat sandali nito at nagiging masaya anuman ang nangyayari sa atin. So despite circumstances or difficult circumstances sa buhay natin, kung ito ay nakatingin tayo, nakafocus tayo sa ating Panginoon Kristo, sabi nga doon sa Colossians chapter 3, di ba? Focus on things above, ay nagiging magaang po ang buhay. Hindi natin inaalis na dito po sa mundong ito ay hindi naman tayo exempted sa mga nangyayari sa paligid natin. Nung maging Kristiyano ba kayo ay hindi na kayo nagkasakit? Kagaya ng iba na ipinapangaral na pag nasa inyo na ang Panginoon, ay pwede nyo namang libakin, pwede nyo namang sawayin ang gawa ng kaaway ni Satan at di na kayo magkakasakit. At yayaman kayo, kagaya ng pagyaman ng iyong espiritu. Exempted na ho ba kayo nun? Pakisabi nga kung ano sikreto at na matutunan natin yan. Diba? So, ito pong ating pag-aaral ay nakabase po doon sa series na pinag-aaralan din po namin sa Heavenly People's Church about the Book of Job. At sapagkat hindi naman natin ito makukuha ng isang bagsakan lang, so iiwan ko na po yung pinaka-prinsipyo na nakuha namin sa buong book ng Job. Okay? Kasi ito series namin every Wednesday, and every Sunday, the whole year. So, bibigay ko na po ng isang bagsakan sa inyo yung buong prinsipyo. At sana po ay mag-gets nyo po ang pag-aaral sa umagang ito patungkol po sa tinatawag na circumstances. No? Ang Book of Job ay hindi lamang naman po about suffering. Kadalasan yun ang napag-aaralan natin. No? Yung ating mga naririnig na mensahe ay patungkol sa mga paghihirap, mga suliranin.
Okay? Or mga katanungan o mga kasagutan sa mga tanong na bakit ang mabubuting tao ay nakakaranas pa rin ng mga masasamang bagay. Okay. So, yun nga sinabi ko po nga kanina, our response to a situation is a measurement of how we view life in a Christian perspective. Given na yon, na kapag hindi Christian perspective, you are bound to failure. Okay? So, ano pagkakaiba ng Christian perspective sa mga nararanasan nating situation? Kanya-kanya po tayong hugot. Di ko alam kung anong pinag-uugutan nyo, kung anong experiences nyo ngayon as a church, as an individual. So these are general principles that I gained through the study of the book of Job. So, kagaya ng isang advertisement na nasabi ko yata noon sa inyo noon nung nakaraan, but let me repeat this again. No, na habang papunta ako sa UPLB, lapit yung UP Los Baños, nagmumotor po ako. May napansin akong isang advertisement ng isang funeral homes. Yung funeral homes, ang advertisement niya ay ganito. Ang inyong kamatayan, ang aming kabuhayan. Maganda ba? Maganda ba? Tama naman, di ba? So, antindi, no? Nung perspective nila, no? They make death, which is sorrowful, mournful na situation, ay nagiging medyo magaan yung dating. Kaya pag namatay ka, okay, buhay sila. So, meron pa namang meron isa ding na, ewan ko kung totoo ito, story ito, no? Na nais ko lang i-share sa inyo. Nagsabi sa kanila sa isang funeraria din, sabi niya, buy one, take one. Ano, gusto niyo po? No way. Pero, pag perspective talaga, no, ang pinag-uusapan, it's either it will make you or fail you. Kasi doon nga nakalagay. Kaya dito sana ah, habang pinag-aaralan natin, ito ay huwag mong botuhin kung sino man yung mababato mo. Kundi ibato po natin ito sa ating sarili, no? Because we have different circumstances in life, and so the word of God ay dapat mag-reflect, no? O tumama sa puso natin at tayo yung mabago mismo. Okay. So number one po na mga pangyayari sa circumstances ay nakita natin dito sa istorya ni Job. Okay, ulitin ko po yung kwento, no? Si Job, sabi doon, description ng Panginoon mismo ay siya ay isang halos perfect na tao, no? Sabi niya, he is cheweth evil. No? Talagang kinamumuhian niya ang masama. No? Description, at siya yung isa sa mga pinakamayaman na tao doon sa kanilang lugar, sa land of Uz. At ang taong ito ay isang kinikilalang tao sa kanilang lugar. Okay? At hindi lamang sa kanyang economic standing, pati sa kanyang pamilya. Mayaman din, 10 anak. Diba? Grabe, no? At doon po sa kanyang kalagayan ay sabi ni Satan, actually, hindi naman si Satan ang nag-tempt. Okay? Hinayaan ng Panginoon, okay, do not misinterpret me, hinayaan ng Panginoon, Diyos, na si Satan ay magsubukan si Job. Kasi ang Panginoong Diyos ang nagsabi kay Satan eh. Sabi niya kay Satan, nakita mo ba yung aking anak na si Hope? Diba? Kung gaano siya katapat, gaano siya sagana sa paglilingkod sa atin. Eh. At ang sabi nung, kaya lang naman pinagpapalayan si Job eh, dahil iniingatan mo siya eh. You have built a hedge around him, a security, no? Assurance na kaya pinagpapala mo siya, kaya gano'n siya. Kaya siya naglilingkod sa iyo, ay mayaman siya. Eh kung siguro mahirap siya, maglilingkod pa kaya siya? No, yung mga ganun tanong, as I paraphrase it. Pero sabi ng mga, tingnan natin kung ano ang kondisyon talaga o kalagayan ng puso ni Job. Kaya ngayon ito, hinayaan ng Panginoon ang Satan na subukan ang kapatid nating si Job. At ano nangyari? No, isang araw,
habang nagpa-party yung mga anak niya, siguro may birthday party, no? Kailan ba birthday mo, Brad? October? Oh, layo pa. Okay, no? So, habang may nagpa-party yung mga anak nila, may dumating na alipin at sabi niya kay Job, naku, Amang Job, nakakalunos ang nangyari. Ano po? May dumating na mga surveillance, mga terorista, okay, mga bandido at nako, pinagpapatay lahat ng iyong alipin, yung mga oxen mo, yung mga asno mo ay pinagkukuha po. Ako lang yung nakaligtas. Hindi pa nakakahinga ng maluwag, yung isang alipin, may dumating na naman, humahangos. At sabi niya, naku, Amang Job, meron po dumating na apoy. At yung apoy na yun ay sumunog doon sa mga kamelyo. At ako lang po yung nakaligtas. Hindi pa natatapos yung kanyang hininga, may dumating na naman. Ama, meron ito, inang nangyari. Yung inyong hindi pa natatapos yung hininga niya, eto, pinakalunos-lunos na pangyayari. Amang Job, yung inyong mga anak, habang nagpa-party, may dumating na napakalakas na hangin at sila, siguro cyclone yun, at sila po ay nangamatay lahat. Ako lang yung nakaligtas. Hero mo 4 times. Okay lang yung una no? Mawalan ka ng mga alaga. Iba rito, mawalan lang ng aso. Nagtampo na no? Ito, mga alaga talaga. Yung kanyang kahabuhayan, nawala lahat. Okay lang yun. Yung pangalawa, okay lang din eh. Pero yung pangatlo, 10 anak sabay-sabay na nawala. Siguro, kalagayan mo, no? Napakatindi na. Talagang, gaganunin mo na ang Diyos. May Diyos ba? Parang yung kinanta ni Gary Valenciano, natutulog ka ba? Pinabayaan mo ang aking mga anak. Siguro walang makaka-experience dito noon, no? Nangyari sa akin to. Yeah? Ako, maraming beses na, Lord, bakit mo naman ako tinawag? Yung mga tanong ko, no? Ang dami na magagaling dyan, no? Yung pagtindig pa lang, no? Tall, dark, and handsome. Maniniwala na agad yung mga ladies dito. Hindi pa tapos mga galing kumanta, talagang eloquent speaker, agaya ni Sosthenes. Sila na lang dapat tinawag mo, wag na lang ako. Tatanong ako niya sa Panginoon eh. Tapos mga nararanasan mo yung mga hirap sa buhay, sa pastor, gawa ka ng mabuti, tinitira ka pa. Ang hirap-hirap. Financially speaking, titingnan mo, sabi ko no, may basurero na dumating sa amin. Nagtanong ako eh, Brad, magkano sahod mo sa isang buwan? Sahod ho namin, basic, 18,000. Tapos meron pa kaming monthly na bigas. Sana all. Di ba? So, gusto ko nga sana sumagot kanina doon sa double honor eh. Kasi wag na lang. Kasi wala yung honor eh. Talagang mababa pa sa basic na basic. So, ganun po so kanya-kanyang hugot tayo, no? So may mga circumstances, pag wala ka talaga sa Panginoon, talagang gagawa ka ng isang bagay na na malupit para umangat ka doon sa circumstances mo na yan. But we are not left alone na yun lang yung maging perspektibo natin kasi tayo ay anak ng Diyos. No? Sabi nga doon sa 1 Peter, tayo ay unique royal blood. You are chosen, okay, that you should show forth the lights of Him who had called you out of darkness. Yung liwanag ng Panginoon sa buhay, yung reflection mismo ng Panginoon ay makita sa atin because we were not chosen only para sa mga material na bagay dito sa mundo. I-enjoy yung mga bagay nito. Kundi may naghihintay na worth. Everything is worth it all. Sabi nga doon sa kanta na nandun sa langit. So yun, ang nagbibigay sa atin ng matinding passion o motivation para sa isang motivation natin sa buhay. So number 1, okay? Nagano'ng oras ako, brother?
2 hours? Wow! Baka may natutulog diyan kagaya ni Eutychus, ah. Number 1 po na circumstances of how, we should understand, the issues of life, 'no, para hindi naman tayo namumulot kung saan-saan, okay? Number 1, circumstances in life do not determine one's state. Yung mga pangyayari sa buhay natin, minsan nakikita natin sa ibang tao, gano'n ang kalagayan niya o ganyan ang suot niya. Hindi po 'yan nagdedetermina ng pag-uugali ng isang tao. Hindi po 'yan nagdedetermina ng perspektibo ng isang tao. Alam niyo po merong, ah, umupo doon sa may basketball court namin sa harap, ng church. Meron kaming half court do'n, eh. At siya ay isang gusgusin na tao, pero madaming mga gadget na dala-dala, mga electronic gadget. Lumapit ako kasi, gusto kong malaman kung ano yung kondisyon niya. Sabi ko, "Brad, kumusta ka? Anong ginagawa mo?" Sabi niya sa akin, "Sir, meron ba kayong sirang electric fan diyan o mga gadget, bakit?" Eh, hindi mo iisipin na gano'n siya, eh. Ako po ay isang electrician. Ha? Na-curious tuloy ako at nilabas niya yung mga gadget niya, isang bag talaga, 'no, dala-dala niyang ganyan at do'n ka nalaman na expert siya na electronic technician. Pero yung suot niya ay gusgusin, parang pulubi. So, nung una nahusgahan ko siya na gano'n siya, gusto ko ngang paalisin, kasi may mga halaman kami do'n baka ubusin yung ano, yung bunga ng mangga. Eh, may nangyaring ganun kasi 'no, nakita ko na lang yung sako-sako inubos na, wala ng laman yung mangga namin. Pinabayaan ko na lang, 'no? So, yun jina-judge ko na siya dun sa itsura niya. So, yung nangyari dun, napahiya ako at sabi ko nga, galing pala nito, mas marunong pa sa akin at ano lang pala niya yun, facade niya lang pala yun. So, sa aming pag-uusap, napaka-eloquent niya pagdating sa mga electronics. So, sabi ko, buti pa 'to maalam, ako wala. So, ayan, marunong lang ako sumira ng mga electronics. So, yun po 'no, hindi natin makikita ang kalagayan ng isang tao sa magitan lamang ng kanyang panglabas na kaanyuan o yung mga nangyayari sa buhay niya. Ano dapat? Sabi dito, but how we respond to the situation. Kung paano tayo mag-respond sa isang kalagayan na nangyayari sa atin, yun ang mas mabigat, okay, mas mahalaga na nagpapatungkol sa kalagayan ng isang tao. Na? 'Pag mag-asawa daw, yung mag-asawa 'pag nag-away, yung lalaki ay yung babae ay hysterical, yung lalaki ay historical. Alam niyo ba 'yon? Kasi, "Oh, ikaw kasi no, ganito ka, ganito." Yung isa naman putak ng putak. Kung ano-ano sinasabi, yun, historical tsaka hysterical. So, how we respond to a situation ay ano po, yun mas matinding nagpapatungkol sa kalagayan ng ating pagkatao. And that sometimes, natutunan ko yan sa pag-aasawa, no? Na minsan kahit tama ka, it is not a mistake or wrong para ikaw ay tumahimik. Kung iyon ang magbibigay ng kapayapaan. Minsan kami mag-asawa, siyempre, no? Porke pastor, di na nag-aaway, mas matindi. Kasi parehong gagamit ng biblical verses ito, yung isa gagamit din, wala na, hindi na matapos. So, hanggang kainan wala na 'no? May ganyan, 'no, hanggang 1 week hindi na nagkikibo. Parehong marunong. Kaya natutunan namin as the, years go by to be just keep silent and let peace rule in our hearts. Wala namang monopolize ng, katotohanan ng bawat isa, eh. Sino ba gustong makapanakit 'no, lalo na sa mag-asawa. So, maapektuhan lahat ng bagay. Pero depende 'yun 'no, sa pag-uusap. Pakalmahin mo muna and then tsaka kayo mag-usap 'pag may ice cream na, pampalamig na situation. Okay, kaya yan po yung nangyari kay Job, nakita natin sa kanyang situation. Hindi porke ganito ang nangyari kay Job, sabi nung kaibigan niya, si Zophar, si Bildad, at si isa? Eliphaz, no, hinusgahan siya, eh. 'Di ba nagkaroon ng after chapter 2, dinalaw siya, 1 linggo silang walang imikan. No, kaharap lang si Job, dinamaya niya siya sa kanyang
paghihirap. After ng 7 days, yun, binanatan siya ng binanatan. No? Kasi ikaw, makasalanan ka, Job eh. Alam mo yun, kaya ka nagkakaganyan, kaya ka naghihirap, makasalanan ka eh. Di ba, ganun tayo minsan? Huhusgahan natin yung ating kapatid minsan. Nako, kaya nagkasakit yan. Pinalo yan ng Diyos. Ganun tayo. Knowing na sometimes, yung mga circumstances na yon ay ano pala, mga pagsubok na mismo galing kay Satan. Minsan na-abdicate natin si Satan sa kanyang ginagawa eh. Sinisisi natin mismo yung tao. Pero gawa pala ni Satan yun. So, tandaan po natin, circumstances in life do not determine one's state but how we respond to the situation. Kaya pag alam yung mga Buddha, yung mga Buddhist, yung mga monk, diba napapanood natin pag binubugbog na sila doon sa mga palabas, ano sasabihin nila? Buddha bless you. Buddha bless you. Bugbog na sila eh, Buddha bless you pa rin. Magandang prinsipyo yun, Huwag naman kayo magpabugbog. Tumakbo kayo. Pero when worst case scenario ay dumating tayo sa mga kalagayan na hindi natin maiwasan, ay yun talaga, pagpasa Diyos na natin. God bless you. God bless you. Kasi minsan, talagang wala namang nananalo sa gera. Walang nananalo sa sagutan, walang nananalo sa pagpupursige mo na ikaw yung tama. Alright? Okay, number 2, na nangyari kay Job, sabi dito, bibigay ko yung verse nga pala doon sa Job sa number 1 point. Sabi dito sa Job 1:21. Ano sabi ni Job doon sa nangyari sa kanya? Ito yung response niya, And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Ano sabi niya? Blessed be the name of the Lord. That's how we respond to the grabe, matinding pagsubok na dumating sa buhay niya. Sabi niya, purihin ang Panginoon. Kaya ako tinanong ko kayo kanina, At ang sagot ay, it is well with my soul. Purihin ang Panginoon. So, number 2, sabi niya, how we face the circumstances in life, heart attitude is what counts most in determining the state of a person. So, kung may nangyari po sa atin, okay, yung response natin before and after ng mga trials na yon ay hindi, sabi natin, proven na nag-aapekto doon sa kalagayan o yung pagkatao ng isang tao. Maaring bago dumating siya sa ganung problema o sa situation ay meron na siyang pinagdadaanan at nadagdagan pa nung dumating yung pangyayari sa buhay niya. So, ano man yung initial reaction niya doon sa mga problema na yon, ay hindi po natin masasabi na napakasama niya na o ganun na siyang tao. Sometimes our normal reaction ay kumbaga, humanly speaking, ganun lang talaga. Pero kumbaga, yan, adrenaline Pero hindi naman talaga yun yung pagkatao natin. Okay? So, ang mas maigi daw po, sabi rito, o mas mabuti, ay kung ano yung apekto nito sa puso natin. So, nung dumating ba yung pagsubok na yun, ano ang nangyari sa'yo? Nanatili ka ba doon sa ganung kalagayan? Hindi. Ang sabi na ni Job, ay sabi niya, blessed be the name of the Lord. Naging dahilan pa nga yun para lalo siyang lumapit sa Diyos. At lalo siyang nagpuri sa Diyos. At lalo siyang nag-share ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sa kanyang mga kapatid, ay sa kanyang mga kaibigan. Maging yung kanyang asawa na yung reaction ay i-curse mo na ang Diyos mo. Kung sino pa yung dapat na umalalay sa kanya, yun pa yung di ba? Naging offending party pa. Kadalasan gano'n naman mga pagsubok, Kasi kung ano yung close natin, kung ano yung malapit sa puso natin, yun ang mas masakit. Yun usually yung ginagamit
ng kaaway para lalo tayong dumapa sa buhay. Okay? Yung mga bagay na hindi naman, wala namang kapararakan dyan, hindi gagamitin ni Satan yun para bumagsak ka. Ang gagamitin niya yung mga magagandang bagay, yung mga mabubuting bagay sa'yo, yung mga precious sa buhay niyo. Sino dito may cellphone? Lahat tayo may cellphone? Touch nyo nga. Hindi, touch nyo yung cellphone mismo. Bagsak nyo. See? See? What you hold dear most in life, masakit bitawan. Kasi mahalaga yun eh, di po ba? Kaya yun ang gagamitin ng kaaway. Eh, kaya kung walang silbi isang bagay, hindi gagamitin yun. Pag wala kang silbi sa church sa Kristiyano, wala kang nararamdaman na pagsubok. Kasi hindi ka naman hadlang kay Satan eh. Bakit kita pag-aaksayahan ng segundo? No? Sa buhay ko, wala ka namang silbi. Sakit, ano? So, kung may nararanasan ka na pagsubok, it means, tinitira ka ni Satan. Kasi ayaw kanyang lumago. Ayaw kanyang maglingkod. Gusto kanyang mabulag sa prinsipyo ng mundong ito na nagpapalayo sa kanya. Nag-gets nyo ba? So kung ano yung response nyo, attitude, sa mga dumarating na problema, ano mang level ng problema sa buhay, as a church, as a private person, sa trabaho, yun ang mas importante. Sasabihin ba natin, blessed be the name of the Lord? Okay? So yan po ang importante. No? It is what goes in our hearts that counts most. It is our attitude. Thus, these experiences cause you to be more obedient, cause you to be more, have faith in God, and cause you to love others more. Kaya kung may pagsubok na dumating at nagpapalayo yan, kay Satan yan. So, titignan po natin yon, yung mga bagay na yon that we are going through, mga circumstances. Okay, number 3. External appearance, that does not mean inward change. Ito nga yung sinabi ko kanina. No? Pero, minsan may mga pangyayari sa buhay natin, yung mga circumstances, nagpapaburyong sa atin eh. Tawag doon. Yung nawawalan na tayo ng kaayusan, hinahayaan lang natin yung pangyayari at pag lumipas naman okay naman tayo. Pero during those circumstances ay nagpapabago sa ating aura sa ating kalagayan. Pero hindi ibig sabihin nun ay nagbago na rin yung tao. So, yung mga manifestations ng paghihirap, nariyan eh. It is so basic na makikita natin yan. But, it may manifest sa iba't ibang form, yung mga pagsubok na yan, it may appear different sa iba, kasi at magiging dahilan ito para sabihin na i-judge yung iba na gano'n ang siya ay makasalanan. Pero yung principle noon sa buhay natin, sa buhay ng taong yon ay maaring karapat-dapat siya o dapat para magbago siya. Okay? Minsan kailangan mo makita yung mukha mo sa salamin na marumi ka para what? Anong tamang reaksyon? Maligo ka o magbago ka ng anyo. At kadalasan, ibang tao ang nagsasabi nun. So yung mga circumstances, ang nagsasabi na okay, eto, kailangan mo magbago. Noon, mayroong isang pastor na nagsabi sa akin, Brad, pag ikaw ay naimbita, magbago ka ng fashion. Ang dinig ko, ang sabi niya pala, passion. Naasar ako sa, ano ibig mo sabihin? Hindi ko mahal? Kasi passion, di ba? Hindi ko mahal yung ginagawa ko? Sabi niya, hindi.
Brad, F yun, fashion. Ibahin ko daw yung fashion ko kasi dati, ano ako eh, pag inimbita, talagang ano, yung formal talaga na ano, sobra. Yung mga turo ng mga conservative doon, ng mga pinya husi, yung mga ganyan. Kahit napakainit, naka-necktie, tapos naka-tuxedo. Sabi niya, ibahin mo yung fashion mo kasi ngayon, 'di ba, yung mga mga ano ngayon, mga fashion ngayon, mga picture eh naka-t-shirt lang minsan yung napapanood natin, no? So bakit? Para maging in ka sa tao. Kasi pag masyado kang pormang-porma, parang ang taas-taas mo eh. So, nabago tuloy yung perspective ko. So dati hindi ako namimili eh. No? So ngayon namimili na ako ng mga damit. Kung ano lang yung pinasa sa akin ng mga lumang pastor, yun ang sinusot ko eh. Mga pamburol. So ngayon nagbago na, no? So minsan maganda rin, no? Yung mga pangyayari eh, alam mo, sakit naman magsalita na iba pala yung pandinig. So yun, nagbabago yung ating ano. So, pero sabi nga, yung external appearance natin, hindi porke nakakontodo na yung forma eh, okay. Mabigat din yung nasa loob niya. Hindi. Okay. So, hindi sukatan yon. Kaya, ah, pag naka-sputing ka, sabi nga nila eh, hindi porke mabigat na ang dating mo. No. Okay, so baguhin po natin yung ganyang perspektibo. Alright. So external appearance does not mean inward change. Yung nangyari kay Job, punong-puno siya ng, di ba? Mga boils, pigsa ba yun? Elephantiasis, sabi nila, ay napakapangit eh. Kasi ano pa siya eh, naligo pa siya ng ano eh, ng abo. Okay? Siguro medicinal yun, ano? Sino nagpigsa? Nagpigsa ka, di ba? Dapat subukan mo yun. Yung abo. No? Basta yung malinis na abo. So yun ang nangyari po, no? Kaya ginudge niya yung tatlong kaibigan niya, pero hindi po, no? Hindi nagbago yung puso ni Job. Kaya pag may dumarating na pagsubok po sa atin, okay? Damayin natin yung mga tao, padama natin yung pag-ibig natin sa kanila. At tayo naman na dumarating sa ganung pagsubok, pag tayong maging masyadong bugnutin, ano? Kundi tingnan natin ito sa perspektibo ng salita ng Panginoon. Bakit kaya nangyari ito? No? Kundi ito ay dahil sa kanyang kalooban. Number 4, principle. Okay. Paano natin tignan yung mga circumstances sa buhay ng tao, sa buhay natin? Sabi niya, severe and diverse trials can be a helpful experience. Alam niyo po, may mga bagay na dumating sa ating buhay na minsan napakasakit. Isang napakasakit na dumating sa buhay namin ay yung mamatay yung father ko. Siguro naman lahat ganun eh, yung namatay. Pero ang masakit po kasi, yung father ko, lumaki ako na hindi ko nakikita yung father image kasi pulis siya. Talagang literally, halos 20 hours nasa kalsada siya. Okay. Tapos yung father image niya pa, hindi maganda. Chick boy. So, yung father image ko, nakuha ko doon sa pastor namin. Pastor Frank Villanueva doon sa Bethlehem Baptist Church sa Tandang Sora. Nung nagde-decide ako kung anong course na kukunin ko, whether engineering sa FEU or papasok ako sa sundalo, susunod sa kanyang yapak o pagpupulis, ay wala akong nakuhang anumang advice sa kanya. So hanggang nag-decide na ako, third year na ako sa engineering sa FEU, pinag-pray ko, parang may tinatawag ako na magpastor. Okay, so sabi ko sa kanya, last minute, dumating siya last minute, ah, titigil na ako sa engineering ko, papasok na ako sa Bible school. Away kami. Siyempre, gano'n yung tatay, inaway ako. So, pero marubdob na yung damdamin ko na pumasok sa seminary. So, hanggang isang taon pinag-pray namin, no? Then one day, talagang gusto ko nang pumasok. Sabi ko, itigil talaga ako, papasok ko sa seminary. Alam niyo po, after 1 month,
nung pangyayaring yun ay nabundol siya, tandang Sora, namatay. Napakasakit, no? Na wala man lang usap-usap, wala man lang tawag doon, pabaon ng mga salita. Di ba? Grabe. Yung gusto kong umiyak, walang lumalabas na luha. Actually, after 1 year pa, bago may tumulong luha, na mag-isa na lang ako na nandun na ako sa seminary at sabi ko, yung pala yun. Kung hindi siya namatay, siguro wala ako sa seminary. Kasi maaring kinuha siya ng Panginoon para hindi siya maging hadlang sa pagpasok ko sa seminary. Sabi nga ng isang pastor, blessing in disguise yan pagkamatay ng tatay mo. Blessing pa? Kamatay na? Pero kung, no? Marami tayong isipin. Pero sa tingin ko ngayon, as I see my life, papunta doon, pabalik doon, ay totoo nga na kinuha siya ng Panginoon para hindi mag-ingat lang sa pagpasok ko sa seminary. Kasi kahit pa ganun siya, nire-respeto ko pa rin siya bilang ama. So yun po ang nangyari. No? Severe and diverse trials can be a helpful experience. Maring tayo ay bumagsak. Maring tayo ay gumulong. No? Despite our weaknesses, despite our failure, okay, our God is still so faithful in sustaining us para masunod yung kanyang kalooban sa atin. Kaya minsan, sino ba gusto mag-suffer dito? Wala naman, di ba? Sino pa gusto mag-suffer? Maghirap? Wala. Pero sabi dun sa Philippians 1:21, buksan po natin. It is given, okay? Sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. At 29, sorry. For unto you, it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Kabaliktaran pala nung coin, no? Yung pananampalataya natin sa kabila ng face ng coin ay suffering. So, hindi mo pwedeng tanggalin yun sa buhay mo. Why? Because it is an honor, it is a privilege to suffer for His sake. Lahat na nangyayari sa buhay natin, when you became a Christian, po, trials, difficulties, sabi doon sa James chapter 1, count it all joy when you fall into diverse trials or temptation. Why? Because it produces patience into perfection. Sama po yan. Kaya sa amin, sa church, tinuro ko sa kanila, pag may dumating na pagsubok, kagaya ito ng pagbibigay sa Panginoon na paano tayo magbigay? Cheerful giving. Diba? Cheerful giver. Kaya pag sa amin, nakuha namin ito sa isang seminar eh. Pag sinabing it's offering time, yay! Palakpakan. Cheerful eh. Diba? Ibig sabihin, humahalakhak. Magaan ang puso mo. Kaya pag sinabing, let us sing the doxology, tapos bigayan, tuwang-tuwa. Kasi, sino ba ang makakapagbigay sa Diyos na kaya mong i-outgive ang Diyos? Wala. Wala nga apekto kung tutuusin yung pagbibigay natin. Pero sinabi niya, maging cheerful giving tayo. Wow. Why? Napakarami po ng blessing na yon o ng privilege na yon ng isang Diyos na lumikha ng lahat-lahat. Ay pag nagbigay ka, magkakaroon ng pagbabago. Ano klaseng pagbabago yon? Only God can make that change. Kaya doon yung suffering, ganun din po yun. Kaya pag may dumating yung suffering, yay! Ipasa Diyos natin. Sabi ni Job, blessed be the name of the Lord. Sa Diyos ang papuri. Nag-gets nyo ba? Ha?
Pero siyempre, may mga problema na inaayos. Those are trials, dapat isinasaayos din para sa kapurihan ng Diyos. Hindi para tuluyang sirain, para ayusin. Okay? So, severe and diverse trials can be a helpful experience. Sabi din sa 1 Corinthians 10:13, there is no such temptation na ano? Hindi nyo kaya. Pero bibigyan kayo ng Panginoon ng biyaya para kayo po ay ano? Makalabas. Binigyan na tayo ng assurance. So para ma-experience mo yung biyaya ngayon, you must pass through that suffering. Ibang klase yun, di ba? Sabi nga ng Panginoon, my strength is made perfect through weaknesses. Sufficient is the grace ng Panginoon. Alright? Kaya, huwag tayong magmukmok kapag may dumarating na problema. Initial reaction, normal. Pero hindi dapat yun maging dahilan para lumayo tayo sa church. Dapat, pag may problema, lalo tayong dumikit kay Deacon. Kasi pag sinabi mo, Deacon, pwede ba? Yayain mo naman ako sa Jollibee. May problema ako eh. Yari si Deacon. Ang dami, no? Ang dami magpapalibre. Siyempre, bawal eh. Bawal na kayo lang dalawa. Dapat sa public. Pag nagka-council. Yayain mo siya. Biblical yun. Hindi pwedeng babae sa lalaki. Magsasama ka pa ng isa, lalaki. Dalawa na ililibre mo. Di ba? Okay? So, yan po yung mga prinsipyo. No? Severe and diverse trials can be a helpful experience. Number 5, recognition of diverse principles of operations around us can help us go through circumstances. May mga bagay po na pinagdadaanan natin sa buhay, okay? Na wag tayong sa isang view lang titingin. No? O kaya yung view mo lang yung tama. Titingin ka rin sa iba't ibang prinsipyo. Bakit kaya dumating ito? No? Sa tingin mo, pastor, sa tingin mo, deacon, ano yung nangyayari? Para maunawaan mo isang bagay, ay humihingi ka ng counsel, tumitingin ka sa salita ng Panginoon, para makita mo kung ano yung nag-ooperate na prinsipyo. At baka yun nga, eto na nga. At pag nakita mo yon, proper management of those principles ay sabi doon sa counseling namin, ay magdadala sa iyo sa isang tamang resolution sa problema. Alright? So, it helps us go through circumstances. How we go through situations is more important than what we go through. Mas mahalaga yon, yung proseso na kung paano ka dumaan na nagpalago sa'yo. Hindi ko ano yung circumstances lang na nangyayari sa'yo. Ay sabi nga ni James, if any of you lack wisdom, sabi niya, let him ask of God. Minsan kasi hindi natin maunawaan eh. Pero kaya humihingi tayo ng counsel para maunawaan natin yung isang pangyayari o yung mga pangyayari sa buhay natin. Huwag ka magmukmok at close mo lang yung sarili mo sa kwarto at hayaan mo na masolve ang isang bagay. Hindi po, nanganganak po yan. No? Pag ang isang bagay ay tinakbuhan natin, we go around, nandun pa rin yung problema. No? Pag naman sinalubong natin tapos umurong tayo, nandun pa rin yung problema. So, kailangan po, sabi sa counseling, you go through that problem. You go through that circumstances. At sabi ng Panginoon, how you have been comforted, ikaw gagamitin mo ngayon yon para i-comfort din yung iba kasi pinagdaanan mo. Kaya siguro minsan, di ba? Kaya tayo pinagdadaanan ng mga circumstances sa buhay natin ay para siguro mas lalo kang maging effective na minister ng Panginoon. Pinapadaan sa iyo yun. No? Tinuligsa ka, pinaratangan ka ng hindi tama.
Kailangan mo pagdaanan yun para maging effective ka na servant ng Diyos. Naranasan mo yun for you to grow para sa Panginoon. Di ba? Wag nating sabihin, kamuhian na dumating o iwasan na dumating. Minsan, sa kaiiwas natin, tayo nalulubak eh. Ayun, pag nagmumotor ako minsan, napakabilis yung pinakamababa kong takbo, 90. Okay. Pupunta kami ng Cavite, ikot kami ng Maragundo, punta kami ng Ternate, Cabiang, tapos lulusot kami sa Nasugbo. Kaiwas-iwas sa mga lubak, lalong nalulubak. Minsan doon sa Cabiang, ang bilis ko eh, pag ganun. Nako, buti na lang po, na-control pa rin ng Panginoon. Kasi umiwas akong ang bilis ko, no? Umiwas akong ganyan. Eh, meron palang buhangin. Talaga naman. Pero syempre, naitukod ko yung paa ko. Ayun, may tama yung tuhod. Sama ko pa si Mrs. No, 70 kilograms. Ako, 80 kilograms. Yung motor namin, sabi ko sa inyo, magmula noon, sabi ng anak ko, pambagal mo naman ngayon. Dati halos lumilipad na yung, no? Natututo eh. Natututo. Nakita niyo po? Kaya minsan kailangan dumating tayo sa ganong situation eh. At para matuto tayo, sayang ang buhay. No, sayang ang buhay. So enjoy it. If you cannot enjoy it, sabi ni Apostol Pablo, endure it. Endure it. Right? So, endure. Number 6, circumstances in life teaches and develop us to be effective servants of the Lord. Ito na nga po yung sinabi ko kanina. Na tinuturuan tayo ng mga bagay sa buhay natin para tayo ay maging handa sa mga pagsubok na darating, magiging effective tayo na lingkod ng Panginoon. Kaya nga 'di ba may sabi, 'di ba? Anong kasabihan? Experience is the best teacher. Sino mga teacher dito? Yung anak ko gusto na mag-resign. Sige, mag-call center ka na lang. Pero sabi ko, pag call center ba, ay marami kang nagiging kahalubilo na pwede mong sharean habang nagsasalita ka. Bawal yun, di ba? Thank you for your, mga ganon. Nasishare mo ba? Bawal eh. Pero pag teacher ka, pwede mong ipasok yung mga lessons sa buhay, biblical principles, habang nagle-lesson ka. Nagtuturo ako ngayon sa PNPA, sa Silang. Yung mga kadete doon, no? First year pa lang, no? Hawak ko na, ngayon magte-third year na sila. Nung una, talaga tinutulugan ako eh. Buong klase, 5 hours kami magkakasama. Kalahating session tulog. Pero sige, banat pa rin ako ng banat, no? Tayo sa impyerno. Takotan na eh, no? Kahit pa kayo yung maging chief of staff ng dito, ng Pilipinas, kapag wala kayo sa Panginoon, walang saysay. At nagkakaroon naman ng bunga. Okay? Ngayon, may 7 akong disciple. No? Ini-disciple ng mga kadete. Paglabas niya, mga tenyente niya. Ibig sabihin, nagkakaroon, no? Yung mga experiences natin na ngayon, lalo tayong nagkakaroon ng mga kaisipan para i-adapt natin yung sarili sa situation. Na hindi monotonous yung pagsagot mo sa situation. Baptist ako, fundamental ako, ganito lang yung situation na gagawin natin. Kasi ito yung nakagisnan, ito lang yung dapat nating. Mga kapatid, the Word of God is a progressive revelation. Yung revelation ng Panginoon. Hindi naman ito, sabi ko, do not misinterpret me. Nandiyan na, perfect na yan, tapos na yan. Wala tayong makikitang revelation na i-reveal pa na hindi nasa Biblia. Pero yung sinasabi kong revelation, yung pag-unawa natin at pag-adapt natin sa mga sinasabi ng Panginoon, prinsipyo ng Panginoon. No? So,
yung mga situation na yan ay nagdadala sa atin para maging mas effective pa tayo na servants ng Panginoon. Natutunan tayong madapa. Alam na natin kung paano hindi madapa. Okay? Kaya nga sinasabi ko kanina, pag wala kang pagsubok na dumarating sa buhay mo, walang mga circumstances na nagdadala sa iyo para ma-realize mo yung pag-ibig mo at kalagayan mo sa Diyos, hindi ka hadlang kay Satan. Baka hindi ka pa mananampalataya. Kailangan kilalanin mo ang Panginoon, tagapagligtas mo, magsisi ka ng iyong kasalanan, at tignan mo, akuin mo, tanggapin mo yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. At pag yun, dumating yung sa buhay mo, mararanasan mo yung tinatawag na biyaya ng Panginoon ng pagliligtas. At biyaya ng Panginoon na siya isa sa iyo anumang sigwa ng buhay na dumating sa buhay mo. His persevering grace. At yun, grabe yun pag naranasan niyo po. Pag naranasan niyo po. Number 7. It is important to see the spiritual side of the circumstances. Huwag po tayong masyadong tumingin, sa mga makalupang epekto nito. Sabi nga ng Panginoon, ako'y naniniwala na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin has a spiritual link. Ibig sabihin nito, pag hindi mo nakita ito sa perspektibo ng Panginoon, sa prinsipyo ng Panginoon, hindi ka kailanman uunlad. Hindi ka kailanman mababago. Ano sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi niya sinabi, all these things will be added unto you, kasi yun yung sinik mo. Tsaka na ako maglilingkod sa Panginoon pag ayos na buhay ko. Tsaka na ako maglilingkod sa Panginoon pag ganito, lutas na tong problema ko. Sabi niya, unahin mo siya. Unahin mo muna to at lahat ay darating. Kahit pa jowa ang hinahanap. Sorry for using that term. Unahin mo ang Panginoon. At lahat yan ay darating. So, ibig sabihin, yung link muna natin sa Panginoon bago ito. Okay? So, tingnan natin to sa side ng Panginoon kasi yun ang worth it. Merong nakalagay sa mga poste dyan sa kalsada na nilagay ng mga Lions Club, Rotary Club. Ano yung mga nakalagay doon? Is it beneficial to all? Nababasa nyo ba yan? Di ba may nakaganon? Okay. Is it advantageous? Okay. Ganito. Nakalagay yan Rotary Club Principles. Sa ating Kristiyano, ang number 1 na filter natin ng lahat ng prinsipyo natin ay ito. Is it glorifying to God? Yung bang nangyayari sa'yo, yung bang gagawin mo, yung bang decision mo, yung bang iisipin mo, yung bang bibilhin mo, ay makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Pag hindi kayang sagutin, drop it. Huwag mong gawin. Pag nanligaw ka, sasabihin mo, ito ba ay makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Siya ba ay Kristiyano? Hindi. Wag na. Maghanap kayo ng Kristiyano. Marami doon sa amin. Mag-organize kayo ng college and youth professional. Meron na ba si Sir Deacon? Meron na? Meron nang itinatangi? Wala pa. Hinahanapan ko to Kaso ayaw pumunta sa amin, iimbitahin kita. Mag-arrange kayo, Yung mga ganun circumstances, nagiging dahilan para makita natin yung kalooban ng Panginoon. Huwag kayong pumunta sa K-pop concert. Walang kalooban doon ng Panginoon. Sayang lang yon. Libre nyo ako, dadalhin ko. Sasama ko yung people namin na mga available pa doon. Gusto nyo ng lawyer? Gusto nyo ng accountant? Gusto nyo ng DSWD worker? Meron tayo dyan. Binebenta,
Oh, sorry hindi ko binebenta yung mga member namin. Ligawan nyo. Pagkalooban ng Panginoon, masaya. O, di ba? Right. Napalayo na si Pastor. Number 8, we need to develop genuine and deep characters in life. Yan po yung pinaka-purpose actually ng mga circumstances sa buhay natin. To develop us genuine and deep characters. Tingnan niyo po, sabi doon sa Matthew, was that Matthew chapter 6? Yung blessed, the beatitude. Okay? Matthew chapter 5. Sabi ng Panginoon, blessed are ye. Well, blessed are ye, di ba? When you suffer, when you are poor. Hindi, wala naman siya sinabi doon na blessed are you if you are rich. Pasintabi sa mga mayayaman at saka may pera. Okay. Ayun po, mas marubdob yung panalangin ng walang pera kaysa sa walang pera. Kasi yung sinasabi doon na, Ama namin, sumasalangit ka, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Kaysa yung, Inday, punta ka nga sa Walter Mart, sa SM, eto yung card ko, kiss-kiss mo lang yan. Di ba? Gets nyo? Na nag-pray ba yon? Hindi nga eh. Ako, naranasan ko yan. Nung nasa Amerika ako, padala ko sa misis ko, 150,000 monthly. Oh, for 2 years. Bahala ka dyan. Ba? Nung wala kaming pera, sulat na sulat. Oh, namimiss ka namin. Di ba? Gano'n. Oh, padala ka naman. Anong meron na? Ba? Padalang na sulat. Experience mo ba yan? Ikaw Di ba? Ganun tayo no? Pag walang-wala tayo sa Panginoon, Lord, please naman. Oh, kulang tayo sa Panginoon, Lord, please naman. Nung meron na tayo, hindi na umati na prayer meeting. Di ba? Kasi nandun na sila sa MOA. Di ba? Nasa Tagaytay na, nagpapalamig. Pero na eh. Nag-gets nyo? Oh. Kaya, yung mga pagsubok na yan sana, kahit na meron na tayo, dapat nagde-develop pa rin yan ng genuine and deep characters. Ano yung mga yon? The fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, suffering, meekness. Alam nyo na yan. Dapat alamin nyo yun. Galatians 5. Pag hindi nyo alam, ano ba to? Fruit ba to Holy Spirit? Baka palitan nyo ito ng anger. No? Dapat alamin natin yun. Mga kapatid, we need to develop genuine and deep characters when you fall into so many circumstances in life. Dapat nagiging mas tao tayo. Mas Kristiyano pa tayo. Okay. Tayo pinapatibay. Right? So, alam nyo po, yung basis ng tunay na kalidad ng ating paglilingkod sa Diyos ay nakasalalay po sa totoong karakter natin. Kasi pag hindi totoo, yung karakter natin na naglilingkod, pabalat kayo lang, o lukewarm lang, sabi nga ng Panginoon sa Revelation, di ba? Malahininga. Ayaw ng Panginoon nyo. Ang gusto niya, mainit yung paglilingkod natin sa Kanya. Kaya yung karakter natin, kapag ito'y totoo, yan nagsasabi, meron ka reward. Nakikita ko yan, mainit ka talaga sa Panginoon. Nung ako'y bagong Kristiyano, pag attend ko sa church, meron pa akong ballpen. Meron na akong notebook. Meron pa akong Bible. Lahat talaga tinitake note ko yan. Kaya pati yung maling spelling ni Pastor. Okay, nakikita ko yan. Maling pronunciation. Maling diction. Nabibilang out of context. Natututo tayo. So, yan po, no? Sadly, no? This is a common failure to all believers. Na parang, yun na nga, malahininga lang tayo na kumikilos sa Panginoon. Kasi kung talagang mainit tayo, nako, lalamag itong
lalamig tong lugar nyo. Alam nyo kung bakit? Pag mainit kayo magbigay sa Panginoon, makakabili na kayo ng aircon. Hindi na ako magpapawisan sa susunod. Amen ba? Yan ha, pag nag-amen kayo, ginagawa yan. Kasi yung amen, galing yan sa salitang great and good. Yan, pag sinabi yung amen, holy yan ang ibig sabihin. No? Synonym yan ng holy. At ang ibig sabihin ng holy, great and good. So pag sinabi nyo, amen, sabi nyo, dakilang Diyos, mabuti ang Diyos. Yan, dinedeclare nyo yan. Mag-canvas ka na. Canvas ka na ng air. Okay, number 9. Number 9. Pinakahuli na ba to? Last na, no? Okay, ito po, pinaka-importante. Not sensing God's presence does not mean His absence. Minsan, alam niyo po si Pedro, di ba? Sumama siya sa barko, sa boat. Pag doon sa barko, natutulog si Jesus. Tapos may dumating na unos. Alam niyo yung kwentong yon? Sunday school? Doon natakot ngayon si Pedro. Sabi niya, ano ba to si Jesus? Palulunod na tayo eh. Tutulog-tulog pa rin doon. Maraming mga Kristiyano, tutulog-tulog eh, no? So, ganun. So, sabi niya, nabago yung karakter ni Pedro. Paano patatakotin pala si Pedro, no? Ayaw niya mamatay? Ayaw niya malunod? So, minsan, akala natin tulog lang ang Diyos sa nangyayari sa buhay natin. Minsan, tingin natin, napakatagal naman sagutin ng Panginoon. Alam niyo po, hindi porke hindi na natin nararamdaman o nakikita yung presensya ng Diyos, ibig sabihin ay wala siya. At hindi niya kontrolado ang lahat ng bagay. When you are in your most dire circumstances in life, God is still there in His throne. Alam niyo yung kanta na ano? Trust His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. If you don't understand, if you can see His plan, if you can trace His hand, trust His heart. Diba? Tama-tama po yun. Special lover na. So kung hindi nyo po nakikita, ang Panginoon sa gitna ng mga pangyayari sa inyong buhay, as a church, as a person, God is still in His throne. He is in control. Pagtiwalaan po natin yung puso niya. Kung tayo nga ay niligtas niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, sabi doon sa Romans chapter 8, how much more na ibibigay niya yung mga bagay na kailangan mo para din sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Let's pray. Our Father in heaven, we thank you once again for your message. These are principles in the life of Job na pinakita niyo po sa amin. Ano mga circumstances na pinagdadaanan namin sa ngayon. Panginoon, kayo po nakakaalam. Kayo po ang matuwid at gagawa ng mabuti at maganda sapagkat ikaw ay dakila. Sapagkat ikaw ay banal. There is no such thing as mistake. There is no such thing as flaw, Panginoon, sa inyong kadakilaan, sa inyong pagkilos sa buhay namin. Maaaring kami ay nabibigatan. Maaaring ito ay malungkot. Maaaring ito ay masakit. Ama, buksan po ninyo ang aming pagkaunawa, ang aming puso, Panginoon, sa pangunguna po ninyo sa inyong pagkilos sa buhay namin. Upang ang lahat ng ito ay masambit namin, purihin ka, pagpalain ka. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang naririyan sa trono at hindi mo kami kailanman aalisin sa iyong palad. Sumasa amin ka, Panginoon. Pagpalain ka. Magdulot ito sa amin upang kami lumago pa
at maging matibay sa aming paglilingkod sa iyo. Sumagana ang aming paglilingkod sa iyo. At Ama, aking pong dalangin, sabi mo nga po sa Book of James, hindi lang kami maging tagapakinig, sapagkat ang tagapakinig at hindi gumagawa ay dinadaya niya ang kanyang sarili. Niloloko niya ang kanyang sarili. Nakita po namin, nalalaman po namin ang katotohanan na nagmumula po sa iyo. Ito po, Panginoon, ay maging ma-implement sa buhay namin. Maging tagagawa kami. Magsikilos kami para sa aming kabutihan at para sa iyong kaluwalhatian. Sapagkat ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Nabiyayang umaga po sa biyaya.